ay si Reverend Father Robert Custodio, FMI. Tumayo po ang lahat at sama-sama nating awitan ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinakalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Itinuturo ni Sirach na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak, at ang mga anak naman ay dapat na gumalang at mangalaga sa mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay hindi makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na dikay sumunod sa kaniyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, unlad ang kaniyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa
kung ang Diyos buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Iminumungkahi ni Apostol Pablo na ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasa salamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod na ganap ng pagkakaisa. At paghahariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya, dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan, upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Merry Father. Christmas. Purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Sa loob ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, habang tayo ay nagdiriwang pa ng Pasko, tayo ay nagdiriwang din ng isang napakagandang kapistahan. Ang kapistahan ng banal na pamilya ni na Maria, Jose at Jesus. Ito ay para ipaalala sa atin na habang tayo ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, dapat wag natin ding kalimutang magpasalamat para sa biyaya ng pamilya. Amen? Hindi maipaghihiwalay ang biyaya ng buhay sa biyaya ng pamilya. Amen? Kaya muli pasalamatan natin ang ating Panginoon. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Ang pamilya ay biyaya. Family is a blessing. To have a family is a blessing. That's why even Jesus Christ entered the world through a family to bless our families. But we know, alam natin, na kahit na ito ay biyaya mula sa Panginoon, maraming mga masasamang elemento ang nais sirain ang pamilya. Because to destroy a family is the shortest way to destroy our nation, to destroy our country, to destroy our future, to destroy our church. Ang pinakamadaling paraan para masira ang ating kinabukasan, masira ang ating mundo, masira ang ating buhay, masira ang ating kinabukasan, masira ang ating bansa, ay sirain ang ating pamilya. Sa maraming dahilan, ang pamilya ngayon, maraming pamilya ngayon ang nagkakawatak-watak. Amen? Kaya't huwag nating kalimutang
ipanalangin ang ating mga pamilya. Amen? Sabi nga nila, united we stand, divided we fall. The work of evil is strong to divide our families. Kaya may ibabahagi ako sa inyo mga elementong sumisira sa pamilya na siguro inaakala ninyo, normal lang yan. That's the trend now. Yan na yung uso. Walang masama dyan. Liberal na dapat tayo mag-isip ngayon. Huwag tayong makaluma. Kung narinig nyo na ito, kung alam mo na ito, malamang sa malamang sinisira na nito ang pamilya mo. Amen? Ano yung tatlo? Una, siguro narinig mo na ito. Huwag na kayong magpakasal. Nakakatakot yan. Delikado yan. Kasi kung pinakasalan mo, pakakasalan mo ang boyfriend mo ngayon, kapag pakakasalan mo ang girlfriend mo ngayon, pag naghiwalay kayo, hindi kayo pwedeng mag-divorce. Bawal yan sa simbahan. Huwag ka nang magpakasal. Magsama na lang kayo. Narinig nyo na yan? Nakakatakot. Napakaraming mga bata, mga kabataan na nagsasama ng hindi kinakasal. Kasi Father, ang hirap naman kapag nagpakasal kami at nag-away, di wala na kaming chance na magpalit ng iba. Di ba? If that is your mindset, kapag manliligaw ka pero matatakot ka naman kung maghihiwalay din kayo, huwag ka nang manligaw. If you are in a relationship and yet you are afraid that you are not meant for forever, don't stay in that relationship. Napaka-insecure mo naman. Weak people should not fall in love. Falling in love, loving, and entering in a relationship is only for brave and faithful people. Kung may trust issues ka, huwag ka nang magrelasyon. Kung manliligaw ka, tapos nasa isip mo maghihiwalay din kayo, huwag mo nang ligawan. Baka mag-yes pa yan, ma-broken hearted pa yan, dinamay mo pa. Na may relasyon nga kayo, magkasama nga kayo, pero wala naman kayong label. When you love, take the risk. And I tell you, when you enter in a relationship, it will never be easy. May pagdadaanan pa rin kayong mahirap, kasal man kayo o hindi. But what is the difference kung kasal kayo? Kasi kung kasal kayo, sa pagdadaanan ninyo, alam ninyong hindi lang kayong dalawa ang haharap sa pinagdadaanan ninyo. When you are married not only with your partner, you are married with God. There are already 3 of you in a relationship. That's why when you face trials, when you face difficulties, when you know you cannot stand on your own, you know you have God in your relationship. Let God bless your relationships. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, siguro naririnig nyo na to sa social media nga. Is it the children's responsibility to keep their elderly parents? Responsibilidad ba ng anak ang matatandang magulang? Maraming nag-aaway-away ngayon sa social media dahil dyan. Pinagtatalunan kung sino dapat ang mag-alaga sa mga matatanda, sa mga nakakatanda na. Father, ang hirap-hirap naman kasi ang dami naming responsibilities. Pati ba naman magulang namin, responsibilities namin? Yes. And you should not ask that question. Hindi na dapat tinatanong yan. Wala pong expiration date ang pagiging pamilya, ha? Hindi dahil sa napapakinabangan natin ang isa't isa, pamilya tayo, tapos kapag wala na tayong pakinabang sa isa't isa, itatapon na lang natin ang isa't isa. Is that what you call family? Hindi po ako galit.
We are family not because we need each other. We are family because we know we have each other for better or for worse. Amen? Hindi pwedeng, pamilya lang tayo kapag maganda ang panahon. Pamilya lang tayo kapag may pakinabang tayo sa isa't isa. Pamilya lang tayo kapag nagmamahalan tayo. Pamilya lang tayo kapag nagtutulungan pa tayo. Pamilya lang tayo kapag may kailangan pa ako sa'yo. Sabi nga sa ABS-CBN, family is forever. We are family forever. We do not let go of our elderly just because they cannot already help themselves. Remember when you were young, you were not also capable of walking on your own. Nung bata ka pa, hindi mo din naman kayang maglakad ng mag-isa. Nung bata ka pa, hindi mo din naman kayang kumain ng mag-isa. We always and should always have each other. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero hindi po counted dito yung mga magsasabing, Father, kasama ko naman yung mama at papa ko sa bahay namin. Marami din ganyan eh. Kasama o kasambahay? Marami din sa atin, ginagawa natin katulong ang mga lola at mga lolo natin. Hindi po sila katulong ha. Kapamilya po sila. At oo, may ginagawa sila sa bahay, oo, tumutulong sila sa'yo kasi nahihiya yan eh. Pero wag mo naman sanang ipamukha. They are family. Amen? Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Lastly, perhaps this is more controversial, yung third. Pinipilit kong ang sarili kong wag sabihin pero kailangan eh. Marami sa atin, there are so many young couples, young people, ayaw ng magkaanak. Huwag kayong mag-anak, mahirap yan. Huwag kayong mag-anak, responsibilidad yan. Pakakainin mo yan, paaaralin mo yan, tapos iiwan ka lang din naman, kakalimutan ka lang din naman. Huwag ka nang mag-anak, delikado yan. Magsama na lang kayo, tapos mag-alaga kayo ng aso't pusa. I am not saying it's wrong to love the animals. I also have a cat. May pusa din ako, may alaga din ako. Pero magkaiba yung pet sa anak, ha? Marami kasi iniisip nila, anak na nila yung pusa nila eh. Ano ka, apelyido nyo na din? Na-register nyo na sa NSO? And this is very scary. This is very scary. You will see so many people loving their pets. It's not bad to love your pets, but raise your children. Adopt people. Help them, feed them. Raise humanity. Sino ang mag-aanak ng tao? Yung mga alaga ninyo. Dapat ay hindi natin ipagpalit ang anak sa alaga. Amen? Hindi po masama ang mag-alaga ng aso. Hindi po masama ang mag-alaga ng pusa. Hindi po masama ang mag-alaga ng isda. Mahalin natin ang hayop. Pero wag natin kakalimutang magmahal din ng tao. Mag-alaga din ng tao. Magpalaki din ng bata. Father, ang hirap-hirap naman kasi. Mabuti itong mga pusa, mabuti itong mga aso, hindi kami hihiwalayan. Itong mga alaga namin hindi maglalayas, minsan lang, kasi pag nakalabas din ang aso talagang ang bilis tumakbo. It's true. With our own kids, with our own children, we may experience betrayal, rejections, hatred. But don't be afraid to experience them. The experience of betrayal, of hatred, of abandonment from our families make us strong.
pinapalakas nito ang pamilya. Wala namang pamilya na hindi dumadanas dyan. Hayaan mong maging malakas ka sa mga pinagdadaanan mo. Harapin mo yan. Hindi pwedeng wala na lang, iwasan na lang, takbuhan na lang. Our family, your family is a gift. Treasure it. Be grateful to God for this gift. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo'y iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwaran nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumikat na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituring nawa ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa Kanyang kaharian ang liwanag niyang di magmamaling. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Diyos naming Ama, mabuklod nawa kami bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong dakilang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paglingap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose na sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Ruperto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Paalala, sa December 31, 2025, Miyerkules, ang mga oras po ng misa dito sa ating dambana para sa pagsalubong sa bagong taon ay sa ganap na ikapito at kalahati at ikasyam ng gabi. May mga misa din po sa mga chapel ng ating parokya. Sa January 1, Huwebes, ang mga oras ng banal na misa dito sa ating dambana ay sa alas 6:30, alas 8, at alas 10 ng umaga, 12 ng tanghali, at alas 3:30 at alas 5 sa hapon, at alas 6:30 at alas 8 ng gabi. Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito, kasama sina Mr. and Mrs. Fernan and Regine Abadilla and family. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupaing ibabaw, kami naway magkasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.